起立ください。賛美歌の539番を賛美します。賛美歌の539番を賛美します。詩編119編9節。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は心を隠してあなたの学年を求めています。どうか私があなたの仰せから迷い入れないようにしてください。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。主よ、あなたは本源からあなたの手を私に教えてください。私はこの唇であなたの御口の決めたことをことごとく語り継げます。私はあなたのこと上司とどんな輝きも信じます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの手をよくし、あなたの言葉を忘れません。お立ちください。続いて聖歌の465番を賛美していきます。「
your eyes. Heavenly Father in heaven, God of Almighty, the most powerful God, thank you for this day. Thank you for our love, O God. Bless this congregation, O God. Bless your message, O God. Bless our brother Sagaya, God, our pastor Kenzo, our pastor Louis, and every leader of this church. And bless everyone, O God. Bless our heart to fulfill your message, O God. Give us the strength, God. Fill us with your Holy Spirit and your power to do your will. Protect us from every evil, O God. Thank you, God, for the victory. And bless our translator, O God, that she delivered accurately your message. Thank you for everything. Thank you for the healing. Thank you for the victory. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen.
はヤコブ4章13節から17節です。よろしくお願いします。今日の聖書箇所はヤコブ4の13から17。James chapter 4, verse 13 through 15。聖書をお読みします。出なさい。今日から明日、これこれの町に行き、そこに1年いて生涯をして儲けようという人たち。あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう国にすぎません。むしろあなた方はこういうべきです。主の御心なら私たちは生きていて、このことをまたはあのことをしよう。ところがこの通り、あなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。こういうわけで、もし正しいことを知っていながら構わないなら、それはその人の罪です。ハレルヤ。今日は急遽ですね、ちょっと場をパスタに代わってさせていただきます。1時間ぐらいになるかと思いますけども、僕しっかりというか我慢してください。So ngayon, no, biglaan po kasi si Pastor Louie, hindi po siya makatag ngayon. So mga 1 hour daw, tiis-tiis lang din daw sa kanya. この最近でもですね、お二人の兄弟姉妹が亡くなられました。そのことは皆さんの記憶に新しいと思います。So ngayon po, di ba, masakit man, dalawa pong ating kapatid ang lumisan. So very fresh pa sa ating memory yung buhay po nila. で、私たちは100% の確率で死ぬわけです。生まれた途端にもう死が実は始まっているんですね。赤ちゃんが生まれて嬉しいなと思っても、実はその赤ちゃんは刻一刻と死に向かっているということを私たちは知っているでしょうか。 Pero isa pong katotohanan, 100% tayong lahat, 100% mamamatay po tayong lahat. Kahit po yung isang sanggol, tuwang-tuwa yung magulang dahil sinilang siya, pero sa pagsilang niya, sabi na rin po yung tadhana mamamatay din po siya. しかしですね、私たちは皆さんも胸に手を当てて考えてほしいんですけども、どこかででも自分は例外だってですね、勝手に思い込んでいるのではないでしょうか。 Pero alam po natin sa utak natin yung katotohanan na mamamatay tayo, pero di ba po, aminin natin, meron po tayong time na parang ako mahaba po yung buhay ko. Parang ako accepted ako doon. Parang ako hindi ang mamamatay. 私は若いからコロナにかかったって絶対死なない、そう思っている人は正直いるのではないでしょうか。 Pati po sa katotohanan, sa corona, di ba yung mga young generation, di ba? Ngayon po parang feeling nila, di ba, bata pa ako, kahit magkaroon ako ng corona, okay lang, I can revive, I can I'll be cured. またお葬式に参列しても気の毒だなとは思っても、でも自分はまだ当分は死なない、そんなふうに私たちは自分のことを考えているのではないでしょうか。 Pati makatay man tayo ng ilang beses na sa funeral, whenever we go to the funeral, deep inside, parang feeling mo kawawa siya, pero never mo iniisip masyado talaga na ako ang next na doon. Hindi mo maisip na ikaw yung next pala. 先ほど聖書朗読の方が読んでくれた箇所をもう一度見たいと思います。 So once again, yung ating Bible verse for today, basahin po natin. 今日か明日、コリコリの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようと言っている者たちよく聞きなさい。あなた方には明日のことは分かりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。あなた方はむしろ主の御心であれば、私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしようと言うべきです。ところが実際にはあなた方は大変そうして誇っています。このような誇りは全て悪いことです。こういうわけで、
なすべき良いことをしていながら行わないなら、それはその人には罪です。 Basahin ko po sa James 4:13 verse 17. Okay, James chapter 4 verse 13 to 17 po. Come now, who you say, today or tomorrow we will go to such and such a city and spend a year there, buy and sell and make a profit. Whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. But now you have boast in your arrogance. All such boasting is evil. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. はい、ここにありますけれども、私たちはですね、みんな死に向かっているわけです。年齢順とは決してですね、限りません。お年寄りから先に死んでいくっていうわけではないです。若い人が急に突然亡くなることもあります。それは事故の場合もありますし、病気の場合もあります。子供が死ぬこともあります。そして定年をしてお仕事をリタイアして人生はこれからだっていう、そんな中でですね、すぐに亡くなってしまうっていう人も実際にいるんです。ですから私たちは常に死に目を留めて、そして死の備えを私たちは着々と進める必要があるということを今日はお話ししたいのであります。 So ngayon po, no, gaya ating sinabi, isang katotohanan, sabi nga po dito, no, sapagkat no, ang buhay ay parang aso. Wala po nakakaalam, hindi niyo alam kung ano ang mangyayari sa iyo sa araw at bukas. Kaya nga po ngayon, ang ating po pinaka-message po, alam natin na hindi laging matanda mauuna. Hindi mo pwede sabihin na lola mo mauuna, lolo mo mauuna. Di ba, minsan dumarating yung time na mas mabata pa sa kanila namamatay. So, ibig sabihin, wala po nakakaalam ang order ng pamamatay. Sinong mauna, sinong hindi, wala po nakakaalam yung kundi Panginoon lang. Pero, for sure, lahat po tayo mapunta doon. 100% we're going to that point. Kaya ang ating pag-aral ngayon, so how can we be prepared for that? Hindi tayo para mapunahan, hindi tayo para isipin pa sino mauna. But ang mahalaga po ngayon, kapag tayo nandoon ako, prepared na ba ako? Ano ba kailangan kong gawin sa buhay ko ngayon? Para kung ano man, prepared ako. 私たちの身の回りで人が死ぬということ、そしてその人が家族であったり親しい友人であったら、その悲しみというものは非常に深いものだと思います。 Although syempre nakakalungkot, no, marami pong namamatay pero parang biglaan, di ba po? Yung lahat nangyari kamatayan sa atin, sino ba nag-expect mamatay siya? Karamihan po, most of the time, yung itong death na to, biglaan lang po yan. Biglaan lang, ay bigla-bigla, di ba po narinig mo, biglaan lang. Ganun po yung kamatayan. しかし、もしその亡くなった方がクリスチャンであった場合とそうでない場合では、その悲しみというものは全く異なるということをお伝えしたいと思います。 At yung hindi lang po biglaan. Lahat po ng syempre natirang mga pamilya, wala pong masaya syempre. Kumbaga mabibigla ka na namatay yung tao, may kalungkutan, kapihatian. Pero ang pagkakaiba po dito, kapag ang perspective mo isa ka Kristiyano, at kapag yung tao yun hindi siya Kristiyano, ito po yung pagkakaiba. Kaya ngayon, let's compare. Ano bang pagkakaiba ng pagkamatay ng isang Kristiyano tumakay kay Kristo at isang talagang tao lang na nabuhay lang sa mundo to? また親にとって小さな子供が、また大きくなっても子供はずっと子供ですけどもが突然亡くなってしまう、自分よりも早く死んでしまったということは非常に深い悲しみだと思います。 Lalo na po, no, siguro, ewan ko po kung mayroong experience na yung nanay na nawalan ng anak, napakasakit sa isang nanay na nawalan ka ng anak. Kasi kaya hindi mo in-expect yun eh. In-expect mo mauna as magulang, di ba? Pero kapag nauna ang anak mo. しかし、その亡くなった方がクリスチャンであるならば、私たちは報われるというかですね、それは一時の悲しみや時期に喜びに変えられるということをお話しします。 So, para example, wala siguro pinakamasakit sa isang tao na maunahan ka ng iyong anak, di ba po? Wala na po siguro kasakit doon. Pero ang kahibahan po dito, syempre masakit. Pero kung isang magulang ka at alam mo yung anak mo naging Kristiyano at meron siyang relasyon kay Kristo, syempre temporaryong sakit lang po yun. Pero kasi deep inside, alam mo kung nasaan siya ngayon after ng kanyang pagkamatay.
クリスチャンが死ぬということでスライドにありますけども、御言葉を一箇所を見ます。第2コリント5章8節。私たちは心強いのですが、むしろ肉体を離れて主の身元に住む方が良いと思っています。Basahin ko po, no? 2 Corinthians 5 verse 8. We are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. はい、私たち死んでしまうとどうなるかと言いますと、皆さんも知っている通り、肉体は朽ちていきます。日本の法律では亡くなって24時間経ったら火葬しなければいけないという法律があるので、フィリピンの人にとってはどうして体を燃やしてしまうのって思う方もいるかもしれませんけれども、それは日本の法律でそのようになっています。So, kasi nga po, di ba, yung ating katawan, kapag namatay, meron pong law sa Japan, na kapag namatay ang tao, within 24 hours, kailangan po siyang makremate. May ganun pong law. Kaya kumbaga sa atin, masakit di ba sa atin na bakit ganun? Lalo na po kayo sa situation, lalo na po yun na, bakit bigla naman kailangan siya i-cremate? はい、ですけども、聖書からいくならば、肉体は火葬されようと、土に埋められようと、朽ちていくわけです。Pero dito sa ating nabasa po, dito sa 2 Corinthians chapter 2 verse 8, kaya 2 Corinthians verse 8, lahat po na nagbasa sila. 2 Corinthians chapter 5 verse 8, nakalagay po dito na malakas ang loob kong iwan ang katawan ito sa aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Dahil alam niya, yung kanyang katawan ay babalik at sa abo. ですけども、私たち人間は肉体と魂と霊という3つでできていると聖書は言います。 At alam niyo po ba, akala natin yung kamatayan tapos na, yung ibang tao akala nila kapag namatay yung buhay na katawan nila tapos na. Pero hindi po. Our body or our existence, our being is consist by three po, tatlo pong parts, no? Yung ating physical, yung ating spiritual, ito po yung ating soul. そして肉体は朽ちていくんですけども、私たちの霊と魂はすぐに一瞬にして主の身元に天国に行きます。 So yung ating katawan naman, mamatay, akala niyo katawan lang po yan actually. Yung pinaka-kaluluwang, yung soul mo mismo, pupunta po sa langit. ですから病院で看病している私たちにとっては、その人が亡くなったらその瞬間に深い悲しみになりますけど、しかし実際には亡くなった方はもうクリスチャンであれば死んだ瞬間にもう天国にいるということで、逆に喜びに満たされていると私は信じます。 At sabi nga ni Sugaya-san, ang hirap isipin, pero kapag Kristiyano at maunawaan talaga, namatay man yung mahal mo sa buhay sa ospital, namatay ang kanyang hininga, nawala yung kanyang hininga, pero alam mo na yung katawan lang niya nawala. Itong katawan lang, pero yung kaluluwa niya, alam natin na isang tiraw, sa langit na siya pupunta. そしてではですね、じゃあ体はなしでずっと霊と魂のままなのかというと、実は体が与えられる時が来ます。それが実はですね、景挙の時に起こります。 At when we read the Bible, nakalagay po dito na hindi naman ibig sabihin na yung ating katawan ay wala na, hindi namatay po siya. Pero very clear sa Bible na God will give us another the new body po. Pero hindi na po katulad ng mundong itong katawan. Meron po tayong nakawal katawan pa rin tayo, pero divine na po. 聖書をお読みします。第1コリント15章の50節から53節。 Para kung maunawaan at babasahin mo po yung 1 Corinthians chapter 15, verse 50 hanggang 53 po. 兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。生きるものはしないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、ここの部分が景挙です。たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者が朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。 Basahin ko po, 1 Corinthians chapter 15, verse 50 hanggang 53 po. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos, at katawang pampalupa ay di maaaring magmana ng buhay sa walang hanggan. Pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo ibabaguhin. Sa isang sandali, sa
isang mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta. Pag tunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat sapagkat itong katawang nabubulok, no? Nabubulok ay dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay ay di namamatay. はい。で、景挙の時に起こること、よくパスターのメッセージでも景挙、ラプチャーのことはお話がありますけれども、よく聞くのは、私たちは死ぬことなくてですね、天国に引き上げられるんだということが強調されて言われます。So, pareho po tayong belief, no, kay Pastor Louie, lagi namin ni-mention, namatay nga tayo. Pero sa mundong ito patay, kasi physical. Pero on the spot, akit po tayo sa langit agad. After po, right after ng ating pagpatay ng ating katawan, punta tayo sa langit lahat. しかし順番があって、実はよく聖書を見ていくと、まず先に眠った人が景挙の時によみがえってイエス様に会って、その次に生きている私たちだというふうに書かれています。 Pero dito po, meron po kasi konting medyo complex siya dahil sa iba nakalagay po dito na mauunang gigisingin yung mga namatay na una. ですから身近で言うとジェリー兄弟がですね、エリザベスさんに景挙の時に何が起こるかということを例にですね、話をしていきます。 Diba po, babasahin ko po, diba nakalagay sa Corinthians sa Bible, pagka tunog ng trompeta po, sabi, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Parang sa ating mga patay, kung buhay po tayo ngayon, mga patay sila, Nanay Elizabeth, sila Kuya Jerry, sila po yung ngayon sa physical, patay po sila. まず、先にですね、亡くなった召された方のがなることとして、景挙の時に起こることとしては、復活されたイエス・キリストと同じ姿に変えられます。 So dito, nakalagay po di ba rin sa Biblia na sapagkat itong katawan na bubulok ay papalitan ng bagong katawan na hindi nabubulok. 聖書の根拠としては、フィリピ3章21節にこう書いてあります。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって私たちの癒しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。ここにご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えられると書いてあります。 At dito po, supplementary verse rin po tayo, Philippians chapter 3, verse 20 to 21 po. Babasahin ko po, no? Nakalagay rin po dito, bakit yung masabi na papalitan itong baling to? No? Wala nang hihigit sa kanya pagkikisa sa Philippians 3.20 po, nagawasa. Philippians 3.20, hi. Sa kabilang dako, ang langit ay may tunay nating bayan. Mula roon, hihintayin nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating ay tagapagligtas. ではですね、21 mo, kumesay niya. Hi. Verse 21, pagdating ng araw na yon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing balwalhati, tulad ng kanyang katawan, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. はい。では、イエスと同じ姿っていうのはどんなことか考えたいと思います。イエス・キリストは聖書を読んでいる方はですね、ご存知だと思いますけども、おおよそ33歳の時にですね、十字架にかけられて死んで、葬られて3日目によみがえりました。そしてその後40日後に、天にですね、上げられていったんですけども、それがイエス・キリストの栄光の姿であったわけです。その姿と同じ姿に私たちは変えられます。 So dito, i-clarify lamang po natin yung binasa natin, no? Yung sa Philippians chapter 21, nasabi nga po dito, pagdating ng araw na yon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawin niyang bago, di ba po? Nano kasing bago? Gagawin niyang maluwalhati tulad ng kanyang katawan. No? Tulad ng katawan ni Kristo. Di ba po si Jesus Christ, namatay po siya nang siya 23 years old. Di ba po? At after 3 days, nabuhay siya. Tapos after yun, 40 days po, bumalik po siya sa kanyang, sa heaven, sa kanyang Father. Ganun po yung nangyari. Nag-time rin po, magiging glorifying body po tayo. そしてそれをですね、当てはめてみると、赤ちゃんでたとえ死んでもですね、私たちが天国で会う時には30歳ぐらいの成人した姿です。もう例えばお腹の中で
亡くなってしまった赤ちゃんであっても、会ったことがない赤ちゃんであっても、天国に行ったらですね、大きな姿で、大人の姿で会うことになると思います。また、おじいちゃんおばあちゃんでですね、もう認知症でとても自分のことを覚えていないっていう、そんなおじいちゃんおばあちゃんであっても、天国に行ったらですね、イエス様と同じぐらいの年齢、30歳ぐらいになってですね、元気な姿で再会できるということをですね、ここから読み取ることができます。Dito po sa ating mga basa, no? Di ba sabi natin, sabi dito, glorifying body, glorified body. So, ibig sabihin, yung age po ni Jesus Christ, about 33. So, mga sinasabi nga rin po dito, tayo, hindi po magpunta ng sa langit po, kung baby namatay, di ba po may mga batang baby namatay, hindi po kasi silang baby pa rin sa langit. Dito po, we can imagine from this verse, na hindi na po pareho, glorifying body na po, bago na po, baby man siya, pero more or less, kapareho niya yung pinaka-best na situation niya, na mga 30 years old, ayun po yung itsura niya sa langit. Parang po lolo't-lola na parang ugod, namatay siya dito. Hindi naman na po sa langit siya ugod din siya, hindi po ganon. Para dito pala masabi na po natin na, ang interpretation po, hindi siya yung anong itsura niya dito, glorifying body. Panibagong body na kung ano yung pinaka sa kanya na katulad ni Cristo, kaya sinabi ito, mga siguro more or less, mga 30s tayo lahat. Matanda man namatay, bata man namatay. Sa langit po, walang ugod-ugod, walang iyak-iyak na sanggol. Lahat po tayo, pare-pareho lamang po tayo, mga edad, mga kumbaga edad po doon. はい、聖書の中からですね、またイエス様の栄光の姿を少し見たいと思いますけれども、マタイの福音書の17章1から5節をお読みします。So ngayon, no, so sabi natin na ngayon sa Matthew, babasahin po natin, ano yung sabing glorify o kaya yung body katulad ni Cristo. Basahin po natin yung sa Matthew 17 verse 1 to 5po. ここはイエス・キリストの見姿がですね、変わったという変貌したという場所ですけれども、読みます。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。そして見よ、モーセとエリアが彼らの前に現れてイエスと語り合っていた。そこでペテロがイエスに言った。主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。彼がまだ話している間に見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。すると見よ、雲の中からこれは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞けという声がした。Dito po, ngayon, we will learn, ano ba yung glorifying body natin? Ano ba pinaka-perfect natin situation? At yung, sabi nga po dito, pareho-pareho. Kung paano ni Jesus Christ, namatay siya, kanyang pagbalik, pareho rin po tayo bubuhayin. No? Ano po yung klaseng itsura yun? Dito po, sa babasahin, nakalagay po doon. Ano ba si Cristo nung nagbalik siya after siya mamatay? At tayo rin, ano ba magiging itsura natin? Sa verse, basahin ko po, Matthew 17, 1 to 5. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkakapatid ni Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na mundo. Samantalang sila'y naroon, nakita nila nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa-isa sa inyo, isa kay Moses at isa kay Elias. Verse 5. Okay? Nagsalita pa siya na liliman sila ng isang maniningning na ulap at mula rito ay may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. はい、ここでですね、天上の体、天国においていただける体ということで、天においてはお互いが誰か瞬時にして分かるということが分かります。Dito po, di ba? Exactly. Si Jesus namatay siya. Actually, panibago ng katawan niya. Pero, they were able to notice. Jesus, ikaw yun, di ba? Kahit glorifying body na siya, nakita nila si Jesus pa rin yun. モーセとエリア、実はですね、イエス様の過ごされていた時代からしたら1500年前の人です。
またエリアはですね600年から700年ぐらい前の人なんですけども、当然ペテロとヤコブもですねヨハネもモーセとエリアの姿を見たことはありません。当時は写真もビデオもありませんので分からないんですよね、普通であれば。それでもそれがモーセだエリアだと分かったんです。前もってイエス様はですね、これがモーセさんです、これがエリアさんですと紹介したっていうこともですね聖書には出ていません。ですので私たちは天国においてはですね、瞬時に誰が誰なのかっていうのが識別できるようになるとなります。Ito po, no? Kilala niyo po si Elia? Kilala niyo po ba si Mose? Alam niyo po, si Mose, nabuhay po siya 1,500 years ago, before si Jesus. Si Elia po, 607 years ago, before sa era ni Jesus. So, that time, walang video, walang cellphone, wala mang picture. So, paano naman nilang masabi, gagawa ko, nung nakita ng alagad, tatlo sila nag-uusap, si Moses, si Elia, si Jesus, how come? Wala pang video, hindi ba sila in-explain ni Jesus Christ na ito si Moses ha, tandaan mo, dating to sa ikaawan to, ito si Elias. Hindi, di ba? Pero ba't nila nakita, ba't nila nalaman? Gagawa po kami, noon nakita ng kubol, para po kay Moses, para po kay Elias, para po kay Jesus. Ibig sabihin po, ayun po yung glorifying body. Talaga po glorifying body na ibig sabihin, hindi man si Jesus Christ, si Elias, Moses, ibang-iba ang kanilang time, hindi ba nag-overlap ang kanilang buhay sa mundong to, pero when they return as a glorifying body, nakilala po sila ng kanilang alagad ni Jesus. はい、そのようにおいてですね、天国では会ったことのないクリスチャンの人たちともですね、会えばそれが誰なのかって分かると思います。フィリピンの人から見て日本人の人ってですね、顔が大体似ててあまり分からないということはないでしょうか。私もですね、フィリピンの方、教会にいる方は大体顔を見てですね、この人は会ったことがあるとか分かりますけど、ただ名前が一致しないとかですね、そういうことがいっぱいあります。でも天国に行ったらですね、誰がファーソーさんかって今でも分かりますけど天国に行くので当然分かりますし、名前があまり覚えていない兄弟姉妹ともですね、はっきり天国に行ったらね、この人はサムさんだっていうことではっきり分かるっていうですね、そのことをですね嬉しいですね。Isa po, alam niyo po dito, very wonderful verse na pinapalanghap sa atin. Ano ba yung sa langit? Di ba minsan, pag sa langit nga ako, pero paano ko yung kilala yung mga tao? Mag-isa lang pala ako sa langit, for example, hindi po mangyayari yun. Sa langit po, whether we like it or not, we know each other. We know each other. Katulad po dito, na kahit sabi ni Sugaya sa mabuti na lang, syempre maraming Kristiyan mababay sa church. Yung mga taga-Iwata, for example, hindi na kilala lahat, pero yung mga kilala niya. Pero gusto niyang magitin yung pangalan, hindi lumalabas, hindi niya kilala yung pangalan. Pero salamat ka na, sa langit pala, hindi gano'n, sabi ni Sugaya. Sa langit pala, kapag lahat tayo, balik doon tayo na mag-expend, alam niya na, ay, ayun si ganyan, si Sam, ayun si Ferguson, wala kilala naman tayo, pero doon ba sa langit, ilan man kayo tao doon, lahat tayo magkakakilala sa langit po. Wala pong hindi makakilala. Sa langit po, lahat tayo talaga tunay na magiging magkakakilala para sa langit. ですから本当にですね、イエス様を信じている人たちにとっては死というのは確かに経験はしていないのでどうなっちゃうんだろうという不安は多少あるかもしれませんけれども、しかし聖書が約束しているのはもう今よりも素晴らしい。パウロもですね、もう肉体にとどまるよりもイエス様のもとにいる方がもっといいんだ。だけどみんなの益のためにこの地上に残ることもこれもそれもですねいいことなんだっていうことを言っています。So dito sa sabi natin na we're very sure. We have to be sure more and more na syempre hindi na tayo mabubuhay sa mundong to. We have to be secured. We have to be secured na alam natin na after ng buhay dito may mas maganda na lugar, maganda sa langit, sa lupa, pero mas okay ko sa langit. Mas okay ko sa langit. At mas maganda po doon dahil heaven na po at glorified body na po tayo. At kaya nga po, alam ni Paulo, God gave the knowledge or wisdom kay Paulo na ano yung heaven. Kaya sabi niya, di ba, to live is for Christ, to die is gain. Na mas mapalad ako kapag nanalangit na ako. Hindi ko na kailangan maghirap, hindi ko na kailangan mag-suffer dito. Pero alang-alang sa dahil sa Panginoon, mabubuhay ako para sa Panginoon. Kasi alam niya na mas higit, na mas okay at masaya doon sa langit. はい。ですから、ですね、前半は明るい話題です。私たちにとっては本当にイエス様に会って天国に行くっていうことは素晴らしいんだなっていうことが分かったと思います。
で、今日はもう一つ話したいと思います。それは、いいですか。So, ngayon po, no, syempre, nag-start tayo sa masaya. Masaya, ibig sabihin, kapag tumangat kay Kristo, sa langit po tayo, praise God. Praise God. Ano mang nangyari ngayon, moment na to, we can, be sure that we will go directly to the heaven. Pero at the same time, what if hindi? We will talk about that. 今日はですね、もう一つ、地獄について、これは暗いニュースですけれども、お話をしなければなりません。What about hell? Hindi po pwede sabi natin lagi na langit lang, pero may katotohanan, meron din pong hell. 前回、ですね、こうしてお話をした機会があったんですけども、その時には天国について多くお話をしました。今回はその反対の地獄について多く分かち合いたいと思います。So before, when he talked, when he gave a message then, he emphasized about the heaven, that we have to look forward and just live, looking forward to that heaven. Pero at the same time, sabi nga rin dito, pero meron din nakahanda na isang hell. 実はですね、天国はリアルなんですけども、現実なんですけども、実は地獄も現実であるということでね、現実の世界であるということを皆さんは意識しているでしょうか。Kaya nga po, ang hirap sa atin na ma-emphasize natin sa buhay yung heaven, pero at the same time, mas lalong mahirap sa atin na inisip natin mayroong hell. 天国という言葉はですね、日本語聖書ですと口語訳聖書というので使われています。キリスト教用語です。仏教では天国っていうのはそういう用語はありません。で、新海訳聖書では天の御国、新共同訳聖書では天の国っていうふうにも訳されていますけども、みんな同じ意味です。Actually, alam nakakatuwa po, no? Yung heaven, actually ang heaven na word, only sa Christian lang po siya. Wala pong sa Buddhist, wala po siyang heaven na word. Pero meron po silang equal. When it comes to impyerno o hell, lahat ng religion, meron pong hell. Meron po talaga na impyerno. で、日本語の地獄という言葉はこれはですね、仏教用語です。で、口語訳聖書および新共同訳聖書では地獄という言葉が使われていますけれども、新海訳聖書では地獄っていうのがですね、仏教用語なのであえて避けてですね、ゲヘナっていうギリシャ語をそのまま翻訳した言葉を使っています。Alam niyo po, no, sabi nga, pero yung isa sa Buddhist na word term na hell, isa po siya na, sabi nga, sa Christian, sa Buddhist, ginagamit po siya. Pero, actually, ginagamit po na mas parang, masakit po kasi kung sabihin, parang direct, impyerno, kaya hell. Kaya, sa ibang verse, o kaya ibang mga books, they just call it Gehenna. ではですね、まず地獄も現実の場所だということを見ていきたいと思いますけども、マルコの福音書9章47から48節、これはイエス・キリストの言葉です。So ngayon, we will read yung actual na binanggit ni Kristo about sa impyerno. It's the word of Jesus Christ. Sa Marcos chapter 9, verse 47 po, ito po yung nasulat. もしあなたの目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出しなさい。両目が揃っていて、ゲヘナに投げ込まれるより、片目で神の国に入る方が良いのです。ゲヘナでは、彼らを食うウジ虫が尽きることがなく、火も消えることがありません。 At kung ang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa na pumasok ka sa kaharian ng Diyos na bulag ang isang mata kaysa magdalawang mata ka nga, mahulog ka sa impyerno. Doon hindi mamamatay ang mga ukod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. ここではですね、地獄に行った人を食べるウジ虫が尽きることがなく、火も消えないということが書かれています。 Si Jesus is warning. Jesus himself giving a warning. Huwag mong hayaan yung kahit yung mata, huwag mo nang, mas maganda pang walang bagay sa'yo, pati sa'yo, magkakasala na para idala ka sa impyerno. Jesus is warning. Dahil alam mo, Jesus Christ, ano ba talaga ang impyerno na yung binabanggit? Na nakalagay dito na meron doong ukod na hindi mamatay, meron doong kumakain sa kanila na ukod at hindi mamatay ang apoy doon. また、永遠の日という表現がマタイの福音書25章40節に書いてあります。それから王は左にいる者たちにも言います。
呪われた者ども、私から離れ、悪魔とその使いのために用意された永遠の火に入れとあります。Sa Matthew 25 naman po, nakalagay sa Matthew 25:41 po, at sasabihin naman niya sa at sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pa sa apoy na hindi man mamamatay, na inihahanda pa sa Diablo at sa kanyang mga kampon. また、さらにですね、マタイの25章46節には、こう書いてあります。こうしてこの者たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。永遠の刑罰という言葉を使っています。刑罰ということは、永遠に責められ続ける場所で、それは自分で自分を責めることも含まれています。一生後悔する、それが永遠に続く、それが地獄だと思うと、皆さんは地獄に対するイメージは何か変化はないでしょうか。 At hindi lang po doon, isa pang additional sa reality, na minsan talaga we will take it for granted para wala lang impyerno. Hindi po. Nakalagay po sa Matthew 25 and 46, itataboy ang mga ito sa kapanusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid itatanggap ng buhay na walang hanggan. Walang hanggan po. Walang hanggan po sa impyerno. Walang hanggan pagsisisi. Walang hanggan sakit. No, walang hanggan po yun. Wala nang katapusan. Mararamdaman mo sa iyong sarili, ninikipit, ba't hindi nakinig doon? Ba't kaya hindi mo ginawa yun? Habang buhay mo, sinisisi, pero tapos na po ang lahat. 刑務所に入った人は、そこで後悔する人が多いっていうことを聞きます。でも、刑務所に入ったとしても、最悪は死ぬまで刑務所にいるだけですけども、死んで一応ですね、刑務所からは抜けることができるわけです。でも、地獄というところは、それが永遠に続く、抜け道がない、抜ける時がないということはですね、本当に恐ろしくて想像できません。 Dito po, no? Sino pong gusto magpapasok sa kulungan? Sino gustong makulong ng 1 taon? O 2 taon? Mahaba na yun, di ba? Di ba, i-imagine mo doon sa kulungan. Okay pa yun. Kasi sa kulungan, nakatulad sa impyerno, wala nang katapusan at wala nang katapusang sakit. Ito po talaga, yung winawarning po tayo. Winawarning tayo na katotohanan na merong impyerno. また、黙示録の20章10節にはこう書いてあります。彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこには獣も偽預言者もいる。彼らは昼も夜も夜限りなく苦しみを受けると書いてあります。火と硫黄の池で昼も夜も永遠に苦しむですね。それが地獄というところです。 Dami po, actually, napakadaming verse po about sa hell, about sa Diablo, sa impyerno. Sa pahayag, sa Revelation po, 20 verse 10, at ang Diablong nandaya sa kanila ay tinapon sa lawang apoy at asupre, na pinagtatapunan din ng halimaw at sa mga bulaang propeta. No? Magkakasama silang paghihirapan araw at gabi at magpakailanman. またもう一箇所ですね。マタイの8章12節には、しかし御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎしりするのです。外の暗闇とも書いてあります。真っ暗です。自分も見えないし人も見えない。それをですね、そこで後悔しながらずっと永遠に過ごすというですね、それが地獄だということも聖書から読み取ります。Sa Matthew 8:12, ang dami po, basahin ko po, no? Doon nakalagay po dito na besides English lang po, no? Okay. But the sons of the kingdom will be cast out into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. ですから皆さんは地獄というものをどのように考えていたかは分かりませんけども、私たちの周りにイエス様を信じないで今過ごしている人たちは、もしかしたらこういう世界に行ってしまう可能性があるということをまず覚えてください。 Ganun po, no, na ayun po yung impyerno. Na very clear, dalawa lang pati pupuntahan, impyerno o langit. Sa mga walang relasyon hindi tinanggap si Kristo, wala po silang karapatan sa langit at doon sila, doon sa impyerno po. そのことを覚えるならばですね、私たちは何もせずにいるっていうのはあまりにも愛がない、冷たいことではないでしょうか。
Kaya the more we know about the reality or the truth of the hell, the more po dapat tayong maging masipag, huwag mahiya, dahil kailangan nila na makilala si Kristo, at kahit isang tao, masama po at sila sa langit. ちなみにですね、エホバの証人という団体がありますけども、キリスト教の異端ですけども、彼らは地獄はですね、ないっていうふうに説いているそうです。Alam niyo po yung Jehovah's Witness, sa kanila po, wala raw po silang impyerno. 14万4千人が神の国を王国っていうんですけども、そこに行って後の人はですね消えてしまうという、そういうふうに説いているということを聞いたことがあります。94,000 na tao daw, may sila karapatan para doon sa kingdom sinasabi, pero the rest ng tao daw, sabi sa Jehovah's po, mamamatay, yung vanish, mawawala. 騙されないでください。 Huwag po tayo magpanoko dahil ang Biblia nagsabi, meron pong impyerno. ではですね、地獄にはどういう人たちが行くのか。クリスチャンである私はクリスチャンだから大丈夫だっていうふうに本当に皆さんは思ってるかもしれませんけども、しかしですね、地獄に行くっていう人はどういう人なのかっていうことが聖書に出ています。 So ngayon, no, nakatakot. Sure ka ba? Sa langit ka? Pero what if, no? Kaya basahin po natin yung Revelation po. Nakalagay po sa Bible. What kind of people who will go to hell? Ano pong klaseng tao ang doon pupunta at yung hindi? 黙示録21章8節にこう書いてあります。しかし、臆病なもの、臆病って恐れるものですね。不信仰なもの、忌まわしいもの、人を殺すもの、みだらなことを行う者、性的な不道徳の罪を犯っている人ですね。当然不倫もそうですし、ポルノ中毒もそうだということを聖書あります。魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者たち、嘘をついた者たちも、彼らが受ける分は火と硫黄の燃える池の中にある。これが第二の死である。第一の死というのはですね、肉体の死ですけども、第二の死は永遠の死、永遠の刑罰。それこそが地獄というところです。で、ここにリストアップされている人は地獄行きだということが聖書に書かれています。So pahayag o Revelation 21 verse 8. Subalit, malagim ang kasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklaman at kahalayan, mga namamatay tao, mga makikipagkapit, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila ibuburin sa lawa na nagalagabgab ng asupre na siyang pangalawang kamatayan. で、次ですね、第2弾、地獄にどういう人たちが行くのかに、黙示録の22章15節にこう書いてあります。犬ども、象徴的な意味です。汚れた者とか、異教徒とか、神言談書とか、同性愛者の人を言ってますけども、で、魔術を行う者、魔術っていうのはドラッグですね、麻薬とかいろんな薬物を使ったことを使ってですね、使っているもの、常習者、そういうものも含まれます。で、みだらなことを行う者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好み、また行う者は外に留められる。この外っていうのが地獄です。天国の外は全部地獄だということですね。これらに該当するものは間違いなく地獄に行くと聖書は言います。皆さんは心にあって胸に手を当ててですね、どうでしょうか。自分はこのリストには該当しないって言い切れる人はですね、おそらくいないと思います。 Pero basahin po natin, no, sa ating binasa ngayon. Sino bang hindi kasali dito? Basahin natin, hindi ba sabi nga po dito, no? Yung mga nanakaw, sa Diyos-Diyosan, mga immoral, kulam, di ba, nag-aapid, yung mga duwag. Baka tayo doon, meron kang part, di ba? Wala ka masabihin mo bang, wala ako yan lahat. 100% sabihin mo, sabi mo ba yun? Pero dito lang po dito, sabi nga po ito yung mga idolaters, tapos meron po dito sabi na yung mga immoral, yun po yung ngayon, yung puso ngayon, yung mga nag-aasawa ng babae, lalaki. Ayun na po, di ba yung trend, iba na. Yun na po yung sinasabi ng mga immorality na dumarate. Pero kung kasahin natin, more or less, parang meron bagay dito na parang, nagagawa ko to. Di ba? Meron po ba tayo naisip na gano'n? もう一つ、地獄にはどういう人がいるのか、丸3。マタイの福音書5章22節。しかし、私はあなた方に言います。兄弟に対して、
起こるものは誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者というものは最高法院で裁かれます。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。でそこにはですね、兄弟に向かって腹を立てる者をカッときたらですね、地獄行きだと。向かっ腹が立ったらですね、地獄行きだって、ちょっと厳しいんじゃないかと思いかもしれませんけれども、これもイエス・キリストの言葉です。Isa pa, alam niyo po, sa Matthew chapter 5:22, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus Christ, no? Ngunit ito yung sinasabi ko sa inyo, ang napapoos sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino man nagsabi sa kanyang kapatid, udod ka, ay mapapaasa ako sa impyerno. Sobrang strict po, no? Yung konting nagalit ka, put ka, sabi ka ng bad words, sabi po ito Jesus, doon mo pupunta. その中でですね、今まで挙げたものの中で、私は該当しないという人がいたらいいんですけど、おそらくですね、私は地獄に行くような罪を犯していないっていう人がたくさんいますけども、聖書の基準から照らし合わせたらですね、もう全ての人が地獄行き相当だとですね、言います。Yung ating binasa, sino po magsasabi na wala ako dyan? No, wala po, no? Actually, di ba wala po tayo, no? Ayun po yung characteristic, ayun po talaga yung kondisyon, o kaya yung mga taong pupunta. At sabi mo na po ng Biblia, walang matuwid, wala isa. From the beginning, alam ni Jesus na lahat tayo, qualified tayo papuntang impyerno. Sa mga nabanggit dito, nag-isip ng masama sa kapwa, nag-isip na salita ng bad words, gumawa ng immoral, pinandaya, duwag, lahat po tayo more or less. Sigurado po naman, no? Doon tayo nakaka-relate, doon tayo sa bracket. May kanya-kaya tayong mga bracket dito na, ay, dito ako. Ibig sabihin, totoo, kapunta po tayong langit lahat. Kahit isa, wala pong exempted sa ating pagkakaugali sa katawang lupang to. はい。で、その中でもですね、聖書の中でいう最大の罪というものを皆さんに提示したいと思います。で、聖書の箇所はマタイの10から15ですけれども、この箇所はイエス様がおられた時代にイエス様のですね、語られた言葉を聞いてもですね、悔い改めなかった町々に対してイエス様が責めたところです。マタイの10章15節にこう書いてあります。誠にあなた方に言います。裁きの日にはソドムとゴモラの地の方がその町よりも裁きに耐えやすいのですと書いてあります。Dito po si Jesus nagsabi, no? Ano yung in-example niya? Ito po in-example niya, yung talagang pupunta sa impyerno, ay yung mga taong katulad sa mga Sodom at Gomora. Sodom at Gomora, na maraming warning, alam nila katotohanan, alam nila narinig nila, pero matigas pa rin. Ayun po yung binabagay po ito ni Jesus na Sodom at Gomora. At sabi nga po dito sa Matthew chapter 10 verse 15, sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat at ipaparusa sa mga tao sa bayan yaong kaysa doon dinananas ng mga taga-Sodom at mga taga-Gomora. 最大の罪はイエス・キリストを信じないという罪です。どんな罪でも許していただけますけども、でもイエス・キリストを信じないという罪だけは許されません。なぜかというと、イエス・キリストを信じることだけが天国に行くただ一つの手段であるからです。Dito po, the only sin o kasalanan na hindi pwede patawarin ng Panginoon ay yung hindi po tagapin si Kristo. Ayun lang po. Lahat po na ating kasalanan kahinaan, kadumian, kaya nga po namatay siya, no? Para ito tumusin tayo ng Jesus. Kaya the only sin that is not forgivable is not to receive Jesus Christ. Ayun po yung pinaka malaki na kasalanan natin gagawin, na hindi tanggapin si Kristo. で、ここでですね、地獄の苦しみについて少しだけ聖書の中に出てくる場所があります。それはラザロとお金持ちのお話です。Hindi ko po, no, na because this is the only way to heaven, no? At ngayon, para po natin lubos pa rin magkaroon tayo ng konting imagination pa about the hell, o impyerno, let's read the verse about the Lazarus and the rich man, no? ルカの福音書16章の19から31節のこれはですね、リアルな話です。実話です。
でどうしてかというと、イエス様が霊的な世界を見てこれを告げられたということが私は考えるんですけども、なぜ実話かっていうのは、例え話の場合は何々のようだという表現がされています。で、架空の場合の例え話の場合はですね、実名は出てこないんですけども、ここにはですね、ラザロという実名が出てきています。Dito po sa Bible verse na to, sa ating babasahin na Lucas, ito po yung, we can say it's a true story. Totoo po siya. Kasi kapag si Jesus Christ, when he ever mentions, isang parang, yan may mga parable, very clear siya, specific siya. Ang isang tao na tayo ng kanyang bahay ay parang gano'n. O kaya yung mga bagay naman na meron siyang, may isang lalaki at may ganyan, isa rin po siyang an example. Pero dito, history. Kasi may pangalan mismo. Kumbaga documentary. May pangalan mismo ng tao binabag ni Jesus Christ. では、ルカの福音書の16章19から31、少し長いですけど、区切って、僕とですね、直美さんと交互に言っていきますね。Basahin po natin yung Lucas, kung meron kayong Biblia, medyo mahaba siya, pero basahin po natin Lucas chapter 16, verse 9 to 31. ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかな雨布を着て、毎日贅沢に遊び暮らしていた。この紫の衣とかですね、そういうのは贅沢なブランド品、今でいうですね、最高級のブランド品を身につけていたということですね。で、その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。May isang mayamang, may isang mayamang nagdaramit ng isang mamahalin at sagana-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa naman, pulubing, nangangalang Lazaro. No? Tagtad siya ng subat at nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot ng kahit mumong mahuhulog mula sa hapat ng mayaman. At doon niya lapitan siya ng aso at inidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at nila ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at nilibing. で、金持ちもまた死んで葬られた。23節。金持ちが黄泉で苦しみながら、黄泉というところはハデスですね。ハデスって言われています。ゲヘナに行く前の地獄の待合場所みたいなところですけども、そこでも相当苦しいんですね。で、目を上げると遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。 Tapos naman, namatay po siya dalawa. Parehong namatay, yung mayaman, pati po si Lazaro. Sa verse 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw na mas malayo sa Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw ang sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. 25節。するとアブラハムは言った。これを思い出しなさい。お前は生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けた。しかし今、彼はここで慰められ、お前は苦しみにもだえている。26節。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。 Sumigaw yung mayaman at sabi nga po ni Abraham, ngunit sabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro'y nagtitiis sa kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may iyang nadurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagpagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga naririnig ay hindi mapapariyan at ang mga naririyan ay hindi makakaparinig. 22節のところにアブラハムの懐というところがありますけども、ラザロはアブラハムの懐というところにいるということが書いています。しかし今アブラハムの懐というのは
これは天国の待合場所のようなものなんですけども、今はもう空っぽです。今はですね、イエス様が十字架からよみがえられた時に天国の待合室、アブラハムの懐にいた人たちはみんな天国で移されています。So ito po, no? At sinabi ng mayaman kung ganun po, sabi nga po, actually dito po, meron po yung nakalagay na isang, ito po, no, na meron po sa langit na dati, sinasabi na, bago maglangit, meron pang parang, alam niyo po yung parang waiting room ng langit. Dati po, meron po waiting room, pero sinabi nga po dito, ayun po, before pa si Jesus Christ mamatay. Pero nung si Jesus Christ nabuhay na po, wala na po waiting room. Clear na po, dati di ba kasi Moses matagal pa po wala po si Jesus Christ. Pero after Jesus Christ, wala na pong waiting sa langit, diretso na po tayo doon. アブラハムの懐は空っぽですけども、ハデスは今も人がいます。 So ito po, yung Hades naman po dito, ayun po yung waiting room naman ng hell. Meron po, doon puno-puno, marami pa rin doon. Bago talaga doon sa impyerno, meron pa rin doon parang pumipila, meron pa doon waiting room pa. Pero sa langit po, wala na pong ganon. Pag sa langit ang punta mo, diretso ko sa langit na. 27節、金持ちは言った、父よ、それではお願いします。お願いですから、ラザロを私の家族に送ってください。私には兄弟が5人いますが、彼らまでこんな苦しい場所に来ることがないように、彼らに警告してください。しかしアブラハムは言った、彼らにはモーセと預言者がいる。その言うことを聞くがよい。金持ちは言った、いいえ、父アブラハムよ、もし死んだ者たちの中から誰かが彼らのところに行けば、彼らは悔い改めるでしょう。31節、アブラハムは彼に言った、モーセと預言者たちに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。Ito po, no? So sabi nga po, na wala nang sabi nga po ni Moises. Sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhid ko sa inyong papuntahin ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 pang kapatid na lalaki. Kaparoonin mo sila upang babalaan sila at nang hindi nila maranasan ang dakong ito sa pagdurusa. Sabi po na mayaman. Sabi sa 29, at sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sulat ni Moises, ang mga propeta, pakinggan nila ang mga yon. Hindi po sapat ang mga yon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling bumuhay, katalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sabi po ng mayaman. Sabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sulat ni Moses at ang mga propeta, hindi nila papakinggan kung sino man namatay at muling nabuhay. で、今のをまとめますと、ハデスで金持ちが願ったことを皆さんと考えたいと思います。 So yung mayaman na namatay na sa Hades, noong totoong reality, kasi impyerno siya, ano po yung kanyang winish? これを思い出しなさい。アブラハムはこの金持ちにですね、言ったんですね。Remember, son, remember that Abraham said to you ですね、ありますけども、あなたが生きていた頃、地上で贅沢三昧にしていた頃、自分の命を無駄に使っていた頃を思い出しなさいと言ってるわけですね。 Nasa impyerno, sabi dito, remember, di ba? Sabi ni Abraham, remember when you were alive, when you were indulging in luxury or on earth, when you were wasting your life. 後悔するんです。地獄に行った人たちは例外なく後悔します。そこで一生永遠に後悔する。そしてそこで何を思うかというと、イエス様を信じていなかった家族のことを考えているんです。この金持ちはですね。で、家族のことを思う。 Ano bang mayaman na nagpakasasa sa kasarapan sa mundo, pero nung na-encounter niya ang Hades o yung impyerno, ang wish niya, paano yung aking pamilya? Ang sakit dito, mahirap dito, paano na yung mga mahal ko? 彼らにはこんな苦しい思いをさせたくないと。先に死んだですね、イエス様を信じないで地獄に行っちゃった人たちっていうのは本当にそういうことを思ってるんです。 Exactly, alam niyo po, yung mga tao namatay, ito na mayaman na to, na mayaman lang sila, pero hindi man nila na-share sa kapatid niya, sa pamilya niya, about Jesus Christ. Alam niyo po, actually ngayon, sa impyerno, they are still repenting. Hindi nila siguro matapos yung kanilang repent. Sa katotohanan na encounter nila na meron palang impyerno. Pareho rin po, katulad sa isang mayaman na, yung mga taong namatay, ay patuloy pa nila kayo nagsisisi, ba't ko ginawa yun? Sana nakinig ako? Sana ginawa ko? Sana na-share ako?
Nandun po, walang katapusan. Ito pala yung maranasan. Totoo pala ito sinasabi nila. Dapat alam ko lang, dapat nakinig na ako. Ganun po yung kayo na pagkisisi. Kahit nasa kanilang impyerno sila. 日本ではイエス様を信じるとですね、未信者の家族はですね、お前が信じたらご先祖様に申し訳ないっていうことをですね、言ったりする人がかつてはいたんですけども、でもここの聖書を見るときに、ご先祖様は地獄に何を持っているかというと、イエス・キリストを信じてほしいと願っている。それが真実なんです。So, alam niyo po sa Buddhist, kapag meron kang puro Buddhist kayo, at yung isang kamag-anak mo magiging gusto mag-Kristiyano, sabihin sa'yo na isang matanda, yung ginagawa mo, magiging Kristiyano ka? Alam mo yung ating mga ninuno, iiyak yan kapag marinig nila yan. Ganun lang yung mga sabi ng Buddhist. Magiging Kristiyano ka, iiyak sila. Malulungkot sila kapag alam nila na Kristiyano ka. Pero the reality, yung mga Buddhist na hindi namatay, na hindi tinanggap si Kristo, meron silang chance na tanggapin si Kristo, ang totoong reality, nandoon sila sa hell, sa impyerno, at ang kailang pinapanalangin, huy, makinig ka! Tanggapin mo si Kristo! Tanggapin mo si Kristo! Sigurado yung mga namatay na mga Buddhist na yon, hindi po kamaitaran. Ang kanilang biniwish doon, when they really felt and they were really experiencing the real hell, ayun po yung sigaw po nila. Tanggapin mo na si Kristo, dapat hindi mo abangan yung time na to. クリスチャンと呼ばれる人の中でもですね、名ばかりのクリスチャンという人が世界には残念ながらいます。 Even as Christians, Christian ako, pero totoo ka bang Christian? 中にはですね、どうせ悔い改めたら許されるんだから罪をじゃんじゃん犯して死ぬ間際に悔い改めればそれでいいじゃないかなんてですね、思っている人もいるかもしれません。 Meron din pong tao na, ay, totoo ba? O, naniniwala ako kay Kristo, pero tatanggapin ko na yan bago mamatay ako. Pag mamatay ako, saka tanggapin si Kristo, okay ba? Ganun pa daw. しかし私たちはいつ死ぬかわからないし、そんなことを備えるよりも私たちは神様と共にですね、歩むことを心がけていつ死んでもいいようにですね、備える必要があるということを今日お伝えしたいと思います。 At gaya natin binasa ko pinakauna, wala po nakakaalam kahit sino. Walang nakakaalam kung hanggang kailan yung buhay mo. Walang nakakaalam. Kaya wag po tayo magpatigas ng puso at isipan. At talagang ngayon, na ganitong time na to, ngayon ito ay nangungusap sa'yo si Kristo, nangungusap sa'yo sa ng Panginoon, na para tanggapin mo siya ngayon mismo. でまとめていきたいと思いますけども、地獄の本当の意味の恐ろしさを皆さんにここにまとめます。まずですね、今までのメッセージの中で、御言葉の中で、地獄とは永遠の日、焼かれるような思いがですね、ずっと続くっていうことがですね、書かれています。Sabi nga, kahit kung mamatay ka physically, pero sa impyerno, wala kang mag-physical. Yung talagang ikaw mismo, nandoon pa rin yung sakit, yung apoy, nandoon pa rin po, no, na masakit talaga sa impyerno, walang katapusang apoy na po yung nagliliyab-liyab na apoy. Very clear po, ayun po talaga yung ating pupuntahan. そこはウジ虫で体を食い尽くされずにずっとウジ虫に食われ続ける場所、気持ち悪いですよね。そんな世界でもあるということです。 Sabi nga po dito, no, sabi rin very clear, no, apoy at yung uod. Dalawa po nakalagay, no, yung walang katapusan na uod na kinakain ka at yung apoy na mainit. Yun po yung reality. Ano ba yung impyerno? Ayun po yung impyerno. Apoy at yung uod na kinakain ka at talagang masakit. しかも真っ暗です。地獄で仲間たちとパーティーなんてですね、そんなですね、たわごとを言ってるようなところではないです。他の人も見えないわけです。 At di sabi ng iba, they very easily utter or say na, yung impyerno, party tayo doon. Yung alam yun, they don't really even realize kung gaano yung alam yun, kabalahibo, ang tandang balahibo yung sinasabi nila. Kasi sa hell, impyerno, sa po natin, madilim na po yun. Madilim na wala ka na makita, pero nararamdaman mo yung sakit at init lamang. そこでは永遠に後悔し続けることになります。神があなたを責めるんじゃなくて、自分自身で自分を責め続ける、それが地獄です。 At ang masakit po dito, masakit na yung nararamdaman mo, mainit, wala kang makita, hindi lang po yun. Yung sa puso mo, marirealize mo, clear na clear yung memory mo, lahat ng mga taong ginamit ng Panginoon para sa church tayo, lahat ng mga Bible may sarinig mo. Alam mo, i-recall ka, natandaan mo, ay, ba't hindi kaya pinuntahan ko yung brother na yun? Ba't hindi kaya yung sister na hindi ko pinuntahan?
But kaya, at tikas ko, yung sa hell po, hindi po si Jesus Christ, hindi po yung si Satan na ang magsisisi sa'yo. Sa hell po, ikaw mismo, recall mo lahat na magkakataong pinagwalang bahala mo, yung mga sabi sa'yo ng mga tao, nagmamahal sa'yo, yung mga nag-invite sa'yo, yung mga talagang gusto kang magbalik sa Panginoon, pero lahat ng mga, yung mga dinecline mo, babalik saan yung lahat sa'yo yun, at sabihin sa sarili mo, bakit kaya hindi ko sila pinakinggan? At habang buhay mo yun po yung pakisihan. で、地獄の本当の意味の恐ろしさともに、ここが一番恐ろしいと僕は思いました。 At kay Subaya sa, masakit po talaga yun, no, na yung hell, hindi natin wala na. Pero ang pinaka masakit na isang bagay na bakit tayo dapat matakot sa hell o sa impyerno ay ito po. 地獄はですね、イエス・キリストがおられないところです。天国はイエス・キリストがおられるところ、地獄はキリストがおられないところ。だからイエス・キリストがいない世界って皆さんはどう思うでしょうか。永遠に救われることはありません。助けてもらえない、語ってもらえない、慰めてもらえない、もう絶望しかないんですよね。それが地獄だということ。今私たちは悲しみの時、苦しい時、祈ることができます。そして祈って答えを待ち望むことができます。聖書を通して私たちは神様の御心を知ることもできます。でもそれが全くできない、祈っても聞かれない、聖書もない、神様も助けも何もない、期待できない、そんな世界が地獄だと思ったら皆さんはどう思うでしょうか。 Ang pinakamasakit po, no, nakakalungkot, imagine niyo na wala na pong Jesus Christ doon. Diba? Wala na po doong Jesus Christ na sa mundong to kapag nalulungkot ka, Lord, tulungan mo ako. Ganyan siya lagi. Ano mang dumi mo, kasalan mo, pinifail mo siya. Ano mang gawin mo, walang bagay na hindi kanya patanggapin. Diba? Alam natin na talagang yung Jesus Christ, mahal na mahal tayo. Sa mundong to, isang tawag mo na anong ginawa mo, narin pa rin siya eh. Diba? Kahit yung prodigal sa lahat, ginawa na, nandun pa rin yung ama eh. Pero po sa hell, that's the only place he can't go. Sa hell po, gusto man ni Jesus Christ, puntahan tayo. Wala na po. Wala na tong Jesus. Wala na tong iyak ka man, pray ka man. Wala na po. Doon lang po, wala. Kaya, ayun yung pinaka-nakakalungkot. That's the only place that wala na talagang magagawa si Jesus. Yung hell po yun. 暗い話になっていましたけども、今から希望を述べて最後も知りたいと思います。今ならまだ間に合う。だから伝道するんです。 So, yun nga po, no, yun ang pinaka-nakatakot. Wala na Jesus doon. Kaya kung ngayon, meron po tayong way. Meron pa tayong ngayon, habang buhay tayo, habang mahininga tayo, katulad po ng mayaman, tapos na. Habang tayo mahininga, ito po yung ating pinaka-hope. Meron pa tayong pag-asa. 伝道っていうのは義務じゃないです。昔はなんか教会をですね、に人をつけて連れてくるのはなんか義務感のような感じにですね、感じた時もありましたけども、そうじゃないんです。本当にですね、私たちは心底からこんなところに行ってしまう人が身近にいるっていうことを本当に思っているでしょうか。であればですね、どんなに口下手であろうとも、どんなにですね、人前に話すことができなくとも、その人と接する中で何かできることをしようっていうふうに私たちは心が動かないでしょうか。信教の自由があるから子供たちが何を信じようが自分たちで選べばいいから、本当にそうでしょうか。意味のない本当にですね、虚しいものを追い求めて、物質だけ追い求めて、イエス様を知らない、教会も行かない、それでもまあ信教の自由だから、自分の自由だからそれでいいということで、親としてどうでしょうか。私たちは本当に子供に対しても、また周りの人に対してもですね、滅びゆく人たちに対して愛があるでしょうか。 So now, sabi nga, no, now it's time to relieve, no, at talagang revive again, no, na meron pa tayong chance ngayon. Sabi, hindi naman yung, sabi ni Lord, hindi naman natin magpatawag ka ng kaluluwa, mag-evangelize ka. Hindi po yung mission natin. Hindi yung piniforce ni God na gawin mo dapat, kailangan 2, 3, 4. Hindi po palakihan ng church. Hindi po yun about that. But it's really how well you know na yung magulang mo, yung tatay mo, nanay mo, asawa mo, anak mo, na mahal mo, pero kung what if bukas na pala yung buhay niya,
What if, kunin naman siya bukas, di ba? Alam mo ba na siya magpunta doon sa hell na wala na Jesus Christ? Sa hell, na binabit dito na hell? Kaya, sabi nga dito, hindi po lesson talaga, sabi natin, nahihiya ako. Pero mahihiya talaga po, the reality, it's really hard to evangelize, to share the word of God. Pero, kung talaga pong we analyze ourselves, talaga pong hiya, pwede mo bang makuha sa hiya yung buhay na walang hanggan? Nahihiya ka sa taong yun, pero baka bukas mamamatay na siya, hindi mo man na-share, at magpunta sa langit, ba't hindi mo nagawa yun? Baka yung puso mo, kulang na pagmamahal lamang. 最後です。イエスを信じる者は天国へ入ります。御言葉を読みます。イエスは言いました。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。そしてイエスはまたこうも言われました。私が道であり真理であり命なのです。私を通していなければ誰一人として父のもとに来ることはありません。イエス様だけが道です。ですからこのですね、本当にクリスチャンと言われる人でもクリスチャンホームでずっと育ってきた人たちにもですね、曖昧な信仰だったとしたらどっかでイエス様としっかり結びついてほしいと思います。イエス様しか天国に行く道はないということで、しっかり言ってください。まやかしの嘘のですね、偽りな教えとか、また YouTube の動画とかですね、いろんなものが氾濫してますけども、そんなものに惑わされないで聖書に目を留めてほしいと思います。以上です。So bago tayo matapos, once again, let's remind ourselves, how can we go to heaven? Marami kayo nang binanggit, ano ba gagawin ko? Lahat naman ito, di-qualified ako na sa hell, di ba? Yung mga apin, mga duwan, lahat tayo nandun tayo eh. Pero very clear, sabi po ni Jesus Christ, sabi nito, I am the resurrection and the life. He who believes in me, through he made the eye, he shall live. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So the only way po for us is only Jesus. Hindi po yung maganda mong ginawa, yung na-memorize mo yung Biblia, yung binigay mong mga bagay, o offering, hindi po yun. The only way ay mag-connect ka na kay Jesus. At sa ating buhay pananampalataya po, hindi po yung nagawa natin, no? ang kinakount po. Ang nakakita po, ang patay magpunta sa langit, yung relasyon kay Kristo lamang. Kaya ngayon po sa mga YouTube, sa mga marami pong mga bagay na dinidistract po tayo. Hindi gawin mo yan, okay lang, magsimba ka lang, okay lang. Magpunta ka lang doon, okay lang, magbigay ka lang, okay lang. Hindi po yun ang paraan. Sabi po nga po dito, only Jesus, I am the way. Jesus is the only way, the truth, and the life. Sa kanya po lamang ang buhay niya walang hanggan. Kaya let's remind ourselves and continue po talaga na i-revive ang ating faith. Talagang na lagi po tayong i-correct ni Jesus Christ sa tamang paraan na si Jesus Christ lamang the only way po talaga sa heaven. はい、ありがとうございました。 「
salamat po sa mensahe niyo ngayong umaga na ito, Panginoon. Salamat po sa ginamit niyo na si Brother Sugaya, Panginoon Lord. We pray na ang mensahe mo ngayong umaga na ito ay hindi lamang po lumabas sa aming kabilang tenga, Panginoon. Pagkas Lord, magkaroon ng marka sa aming mga puso, Panginoon, na ito ay reminder po sa amin na ang buhay namin ay isa lamang. At Lord, hindi namin alam kung hanggang kailan ito, Panginoon. Kaya Lord, bigyan po kami, Lord, ng puso na nag-aalab, Panginoon, ng puso na punong-puno ng pagmamahal mo, ng puso, Panginoon, na hindi makukontento na kami lang ay nakakaalam ng salvation, na kami lang ay nakakaalam ng good news mo, Panginoon, at ng gospel mo, Panginoon. Kasi Lord, magkaroon kami ng eagerness, Panginoon, na i-share ito, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, sa aming pamilya, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. At Lord, hindi kami makukontento na kami lang ay nakakaalam ito. Because Lord, bibigyan niyo po kami ng katapangan, Lord, na ipalaganap ito sa iba, Panginoon. At Lord, maraming tao, Panginoon, yung makikita namin, Panginoon, sa kabilang buhay. Salamat, Panginoon, dahil Lord, ginawa niyo po kami bold. Ginawa niyo po kami matapang, Panginoon. Ginawa niyo po kami courageous, Panginoon, na magampanan niyo tungkulin namin dito. At Lord, salamat po dahil totoo ang mga salita mo, totoo ang mga pangako mo, Panginoon, na kami po ay hindi mamamayan ng mundong ito. Pagkas Lord, kami po ay citizens of heaven. Salamat po dahil ikaw ang passport namin, Jesus Christ. Kaya malaya kami makapunta sa heaven. Makakasama ka namin doon, Panginoon. At magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan kasama ka, Panginoon. Lord, bagamat totoo ang impyerno, Panginoon, totoo din po ang langit. At Lord, gagawin namin yung tungkulin namin dito upang punuin ang langit, Panginoon. Pupunuin namin ng langit, Panginoon, ang mga taong mahal namin at ang mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. At sisimulan namin ito ngayon, Panginoon. Magkakaroon kami, Lord, ng pagmamahal na nag-uumapaw, Panginoon, sa kapwa namin. At may papakita namin ito, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-share, Panginoon, ng katotohanan na ikaw lamang po, Jesus Christ, ang kailangan namin para magkaroon kami ng buhay na walang hanggan kasama ka. Lord, salamat sa umagang ito. Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng mga lingkod mo na ginagamit mong maitili, Panginoon, para maitaas ang iyong pangalan at ang iyong kaluwalhatian sa buong mundo, Panginoon. Salamat po sa buhay din ng aming pastor na sina Pastor Louie at si Pastor Kenjo, Panginoon. Palakasin niyo po sila at patuloy na bigyan niyo po sila ng kalungan. I-anoint niyo po sila, Panginoon, at patuloy na ikaw yung maitaas sa kanilang mga buhay. At sa buhay na bawat isa sa amin, Lord, may your name be glorified and magnified forever. In Jesus' name we pray. Amen.決勝やったんですね。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と今週もありますように、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。